Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Delia dito sa ating dulang Love and Memories. Sinabihan ko na si Dick na hindi pa ako handang makipagrelasyon, pero tuloy pa rin ang pagdalaw niya sa akin. Kahit sinabi ko na wala akong pagtingin sa kanya. At sinabi ko din sa kaibigan ko ang problema ko tungkol sa makulit kong maliligaw. Pero ang sabi niya, hayaan ko lang daw siya, basta hindi ko siya bigyan ng pag-asa. Minsan ay pumunta ako sa mall para maghanap ng trabaho. Marami rin ang pumupunta dito sa mall. Hindi naman sila bumibili, kundi nag-i-standby lang sila para lang magpalamig. Dahil nga naman, sa init ng panahon, ay, saan kaya ako pwedeng mag-apply ng trabaho dito? Teka, sa Bandarot, baka may hiring doon. May mapapasukan akong trabaho. Naku, ang hirap nga talaga ng buhay, oo. Sigurado, nag-aalala na si inay dahil sinabi niya na malapit nang maubos ang perang ibinigay ko sa kanya. Teka nga, tignan ko nga ang dala kong papeles. Baka may kulang. Aray ko! Ano ba? Hindi mo naman tinitignan ang dinadaanan mo eh. Sorry miss, nagmamadali lang ako para maabutan ko yung taong kausap ko. Kaya pasensya ka na. Teka, may dala ka nga palang papeles. Nag-apply ka ba ng trabaho? Sandali ito yung calling card ko. Doon ka na mag-press sa opisina namin. Sige miss, mauuna na ako sa'yo. Sige, salamat. Naku, hindi ko akalain na yung nakabunggo sa akin ay bigyan ako ng trabaho. Sinupladahan ko pa naman siya. Mabait naman pala. At ang gwapo niya. Parang siya yung tipo kong maging nobyo. Sana makilala ko ng lubusan ng kanyang pagkatao. At sana wala pa siyang nobya o kay asawa. May pagkakataon pa ako. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Naku, Bes, alam mo ba, ang saya-saya ko sa araw na to. Swerte ako at magkakaroon na ako ng trabaho. Kaya pala, abot hanggang tenga ang ngiti mo. Yung pala, may magandang resulta ng pagpunta mo sa mall. Ano bang nangyari? Akalain mo naman, Besa, may bumunggo sa akin na hindi raw niya sinasadya dahil may gustong maabutan na kausap niya. Tapos, nakita niyang may dala akong mga papeles, kaya alam niya na mag-a-apply ako. Binigyan ako ng calling card at doon na ako daw mag-a-apply sa opisina nila. Talaga? Mabuti naman. At hindi ka na mahirapan pa na maghanap ng trabaho. Ano ba sa tingin mo? Mabait ba siya? Oo, Bes. Alam mo ba, ang gwapo niya. Kung makita mo siya, siguradong mai-inlove ka din kagad sa kanya. Ano? Ang ibig mong sabihin, naakit ka sa kagwapuhan niya? Kaya kinikilig ka dyan? Masama yan. Baka may nubya na yon. At susugurin ka pa kung didikit ka sa kanya. Uy, Bes, hindi naman ako malandi, na bibigay ka agad pag binola ako. Malay mo. Kinikilig ka mo sa kagwapuhan niya Di may pagtingin ka na rin sa kanya. Kaya mag-ingat ka. Huwag mong ipahalata na crush mo siya. Oo naman, Naintindihan mo? Bes.
Baka samantalahin ng pagkakataon at bulahin niya ako para umibig ako sa kanya. Hindi pwede, ano? Oh, Delia, anak. Kumusta ang maghanap mo ng trabaho? May nakita ka na ba? Opo, inay. At babalik ako bukas para sa interview. At sana, inay, ipanalangin ninyo na makapasa ako para magkaroon na ako ng trabaho para sa ating buhay. Ay, salamat sa Diyos. Dahil tinulungan ka niya para makahanap ng trabaho. Tinupad din ang hiling ko para sa iyo, anak. Mabuti naman at ginawa ninyo yan, inay, para hindi tayo maubusan ng pambili ng ating kailangan sa pamumuhay natin. Ay, oo naman, Delia. Kung wala kang trabaho, sigurado na mangungutang tayo at mabayaran pag nag-ani ng palay sa bukid natin. Pero sa ngayon, na nakahanap ka ng trabaho, hindi na tayo magproblema sa ating makakain. Huwag po kayong mag-alala, inay. Makakatulong na rin ako sa inyo sa wakas. Ay, alam mo ba, anak? Pinoproblema rin ng itay mo kung wala kang trabaho daw. Pero pag nalaman niya na may mapapasukan ka na, ay nako, alam ko na matutuwa yun. Naku, parang ang alam ni itay na kaya ko kayong pabayaan na magutom. Hindi dahil mahal ko kayo bilang magulang ko. Dahil kayo ang pinagkakautangan ko ng aking buhay, inay. Kaya wag kayong mag-alala. Ikaw, hindi natin iisipin ang ating pamumuhay dahil makakatulong na si Delia. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Dako, Ikong, may swerte pa rin si Delia dahil may trabaho na papasukan siya. At bukas ay mag-uusap sila ng boss niya. Ganun ba? Mabuti naman kung makakapagtrabaho na siya dahil hindi pa pwedeng anihin yung palay. Kaya wala tayong pagkukunan ng ating ikabubuhay. Ay, wala na problema Kaya ipanatag mo ang iyong kalooban dahil hindi tayo pababayaan ng ating anak. Yun ang sabi niya sa akin kanina. Ay, para akong nabunutan ng tinik dahil sa sinabi mong yan. Kaya bukas, maaga kang gumising para magluto at makakain ng almusal si Delia bago pumasok sa trabaho. Kung ganoon ay maaga na tayong pumasok sa kwarto at matulog at nang maaga tayong gumising bukas. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ano ba naman ito? Dahil sa dami ng trabaho dito sa opisina nakakalimutan kong punta si Claudia. Baka sumugod na naman yun dito kung hindi ko mapunta sa tirahan niya. Pumasok ka na, hindi nakalakyan. Good morning, sir. Ikaw pala. Halika, upo ka. At mag-usap tayo. Tungkol sa trabaho mo dito. Halika, upo ka. Salamat po, sir. Sige. Akin na yung requirements mo para makita ko. At kung saan kita mabibigyan ng gawain mo. Sige na. Ito po, sir. Sana po, sir, makapasa ako at matanggap dito sa opisina ninyo.
Tapos ka pa lang ng accountancy. Pero, Ingay, hindi ka pa nakapag-board exam. Bakit naman? Kasi po, sir, walang perang pang-suporta ng mga magulang ko para sa pagre-review at sa pag-examine ko sa board. Okay, hindi bale. Mataas ang mga marka mo dito sa transcript mo eh. Kaya, tagap ka na. Salamat po, sir. Malaking utang na loob ko sa inyo. Pagtanggap niyo sa akin para magtrabaho dito sa kumpanya ninyo, sir. Mula ngayon, magiging bookkeeper ka na. At pwede ka na magsimula. Ayusin mo muna ang transaksyon ayon sa pagkasunod-sunod ng petsa at buwan. At ikaw nang bahala. Salamat po, sir. Sir, matanong ko lang, saan po ang magiging mesa ko dito? Doon ka na lang sa unahan. Ah. Yung magandang mesa doon, yan yung gawin mo lang lamesa mo. At iiwan muna kita dito dahil may pupuntan pa ako. Kaya mo bang trabaho yung binigay ko sa'yo? Opo, sir. Kayang-kaya po. Wala pong problema dahil nandito naman ang lahat ng detalye. Mabuti naman at pumunta ka na rito. Nag-aalala na ako dahil ubos na yung binigay mo sa akin. At sa bukas ay check up ko sa ubigay ni Kui. Nandito ako para ibigay yung pera kailangan mo. Hindi mo kasi sinunod yung gusto ko na hindi ka pa pwedeng mabuntis. Gusto ko na rin magkaanak tayo. Naku, ikaw lang ang may ayaw ng anak. Samantalang kaya mong suportahan kung may anak na tayo. Alam ko. Pero nai-stod mo ko sa trabaho ko at sa negosyo ko dahil sa'yo. Tikas kasi ng ulo mo Kung sinunod mo sana yung gusto ko, hindi sana magkakaganito. Pananagutan naman kita Alam mo naman yun. At ayaw ko pa na magkaroon ng pamilya. Huwag ka na magreklamo. Nandito na ito kaya panindigan mo naman. Magpakasal na tayo bago ako manganak para hindi siya maging bastardo. Palagi mo yung pinaggigiitan sa akin yan. Nagmamadali ka Huwag mo naman ipilit yan para hindi ko maisip. Baka sa kakulitan mo hiwalayan kita. Ay naku, huwag Manny. Buntis ako at walang trabaho. Kaya wag mo akong iiwan. Pakiusap, hindi ko na uulitin. Hihintayin ko na lang kung kailan tayo pakakasal, okay? Yeah. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life. Naku, ang dami namang inaayos kong files. Matagal yata bago sila kumuha ng kapalit. Kaya hanggang ngayon ay kalahati pa lang natatapos ko. Di bali, siguro naman ay hindi ako madiliin ni sir na tapusin to dahil hindi maayos ang mato. Ibinuntun lang dito ang kahon. Bato? Sa bagay, sa tingin ko, mabait naman si sir, kaya walang problema kung hindi ko maayos kaagad. Dahil ngayon lang ako nagsimula ng aking trabaho. Elia. Sir? Kumusta yung trabaho mo dito? Nahihirapan ka ba?
nahihirapan po ng konti, pero gagawin ko po ito sa lalong madaling panahon. Kaya bigyan niyo po ako ng sapat na araw para matapos ko po ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman minamadali yan eh. Dahil tapos na rin mga yan na nagamit. Kaya lang, gusto ko lang maayos ang mga files na yan. Opo sir, gagawin kong lahat. Salamat sir ha, dahil hindi niyo ako minabadali sa aking trabaho. Medyo kabado po ako eh. Baka sabihin niyo na mabagal ako magtrabaho. Hindi naman. Siyempre, hindi ka pa sanay. Kaya, huwag kang mag-alala, naiintindihan kita. Siya na pala. Gusto ko na sabay tayong umuwi. Dahil, total, madadaanan ko naman ang bahay ninyo. Huwag na po sir. Nakakaya naman na makaistorbo pa ako sa inyo. Hindi. Kaya pumayag ka na ihatid kita sa bahay ninyo. Sige po sir. Kayang bahala kung yan ang gusto nyo. Hindi naman ako pwedeng tumanggi dahil boss ko nga kayo. Very good. Wala kang dapat na ipag-alala kapag akong kasama mo. Hindi kita pababayaan. Kaya mamaya ang paiwag ka. Sabay na tayo. Yes sir. Salamat po ulit. Sir, akala ko uwi na tayo. Pero pumunta tayo dito sa restaurant na to. Huwag kang mag-alala. Ililibre kita. Dahil sa pagkabangga ko sa'yo noon, buti na lang at hindi ka pa suplada. Hindi naman ninyo sinadya yun, di ba sir? Dahil sabi nyo nga, nagmamadali kayo. Pero napalitan naman ang trabaho. Dahil nga, nag-apply ako noon. Ganun ba? At alam ko rin na kayang-kaya mong gawin ng mga binigay kong trabaho sa'yo. Bilib nga ako sa'yo eh. Madali kang turuan. At nasanay ka agad sa pinapagawa ko sa'yo. Kuwan po sir. Hindi nyo na itatanong. May karanasan na rin po ako sa ganong trabaho. Dahil pinalitan ko nga ng 2 buwan yung nanganak na empleyado. Kaya pala. Hindi ka na masyadong nahirapan sa pinapayos ko sa mga files. Dahil alam ko naman na alam mong gagawin mo eh. Dapat lang na gawin ko ng maayos ang aking trabaho, sir. Para wala po kayo masabi sa akin. Kahit ganun ang nangyari, ay binigyan niyo pa rin ng pagkakataon para makapagtrabaho sa inyo. Kaya, alam niyo, sir, tuwang-tuwa ang mga magulang ko nung may trabaho na ako. Alam mo, Delia, napansin ko sa'yo parang mahihain ka kumilos. Hindi gaya ng ibang mga dalaga dyan na parang tuko kong makakapit. Kinikilig na hindi man maintindihan at hindi bagay. Talagang simple lang po ako, sir. Dahil yan ang turo ng aking mga magulang. Para hindi daw ako pintasan ng mga tao. Baka pati sila ay madamay pa. Kaya ganito lang ako kasimple, sir. Bakit dito mo ipanindo yung sasakyan? Di maglalakad ka pa ng konti. Sir, nakakahiya po sa inyo. At isa pa, kapapasok ko lang sa trabaho, inihati na ninyo ako dito. Ano na lang ang iisipin ng mga ibang tao sa akin? Huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao. Basta wala kang ginagawang masama, huwag kang magpapekto. Dahil ang mga taong ganyan naiinggit lang ang mga Sir, para sabihin ko po sa inyo, marami pong marites dito sa aming lugar. Siyempre, inihatid ninyo ako dito. Kaya ang isipin nila, kumapit ako sa may kaya
para lang maihahon ako sa hirap ng buhay. Delia, sabi ko naman sa'yo, huwag mo silang intindihin. Basta alam mong tama ka at walang ginagawang masama. Hayaan mo lang sila. Pagtatawanan mo lang sila. Huwag mo intindihin. Dahil kapag pinansin mo ngayon, mahisisirang buhay mo. Masisirang diskarte mo sa buhay. Kaya, sige na. Uwi ka na. Para makapagpahinga ka na. At alam kong ligtas ka. Bago ako umalis, titingnan muna kita na dumating ka sa bahay niya. Sige na. Sir, hinawakan niyo po ang kamay ko. Bitawan niyo po, sir. Bitawan niyo po. Delia. Ano kaya ang ibig sabihin ng paghawak ni Manny sa kamay ni Delia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Delia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.